dito sa 58th Infantry Battalion, sa 402nd Brigade ng 4th Infantry Division, magaling sila sa combat. Pero meron din silang mga magagaling na mga techniques na very effective in encouraging rebels to come down. Kasi nga, there are three ways essentially of neutralizing a rebel. One, yung nga, patayin. Two, i-capture. And three, pasurrenderin. And si First Lieutenant Merinol Puis, S7 ng 58th Infantry Battalion has been spearheading a very nice campaign called Love Letter campaign. And ipapa-explain ko sa kanya how effective that is. And ano ba yun, yung love letter? Hindi yung love letter na boyfriends, hindi yun. Napakaganda ng ginagawa niya. Good afternoon, sir. First of all, I am First Lieutenant Merinol Reye Aquis, Finance Service, the Battalion S7 of 58 ID from 2023 and up to 2025. So, before I was assigned here sa 58 ID po, sir, I graduated from Philippine Military Academy class 2022 po, sir, and also, before entering the academy, I was a accountancy student po, up to third year, sir. So, Talaga? Yes po, sir. So, Talaga? basically, yun siguro yung naging basis, kaya finance service yung AFOS na awarded sa akin from upon deployment po, sir. Oo, kasi yung dahil muna tayo, Army career muna. Kasi nga ngayon, ngayon, dinedeploy kayo sa battalions muna, pero may branch of service ka na. Yes. Pero after this kasi, yung stint mo dito, pupunta ka na doon sa talagang branch of yung Yes. AFOS mo, which is finance service. So yan, yung diversity ng ating mga Army officers, like si Mary, accountancy, third year na. Third year na, saka nag-PMA. Sige, kwento mo muna yung buhay kadete muna tayong konti. Okay. So, during cadetship po, sir, nung third class kami, sir, nagkaroon kami ng service orientation before, para magkaroon kami ng background sa branch of service, yung Philippine Navy, Army, and Air Force. So, I really volunteered to be one of the cadet para mapunta ng Philippine Army, sir. So, Bakit? kasi I believe na as in Army, yung essence na matulungan yung mga community or tao, sir, is mas directly na matulungan sila, sir. So, and upon service orientation namin, sir, during our service orientation immersion, nakita ko talaga kung gaano kaganda yung branch of service na Philippine Army. Madaming mga capabilities, and especially sa isang female officer, madaming opportunities na pwedeng makuha sa Philippine Army. Ayan, actually, itong mga interviews with younger officers, actually young officers, ang purpose ko nito ngayon na ipino-profile sila is to inspire others to follow their lead in the Army. And then si Mary ngayon, si Lieutenant Puis is dami na niya exposure dito na magaganda. Na exposure meaning may mga dangerous dito, mga missions na medyo we would not rather divulge, pero I think part of the army career. Pero dito sa episode niya na to, ipukwento niya how effective yung ginawa nilang technique na pioneer nila dito sa batalyon nila. Yes po, sir. So,
First, sir, no, is I believe na yung pagiging babae, our femininity is not an hindrance to perform well in this male-dominated organization, sir. So, as a Battalion S7 or CMO officer, sir, no, we have best practices na nagawa para in support sa campaign namin and mission namin to not just only to result in encounters but also to induce surrenderies po, sir. So, I believe na yung S7 na part, sir, is actually, sir, sa 58 IBN, yung brigade namin, sir, is ini-endeavor po talaga yung triad na working. So, triad swarming concept, sir. So, hindi lang nakafocus purely sa, lagi nilang sinasabi, sir, na S2 and S3 lang yung lagi nag-uusap, sir. So, yun yung masasabi ko na na-observe ko din na talagang na-empower din yung S7 po, sir, sa come up to sa pag-achieve sa goals or mission ng isang unit po, sir. So, Sige nga, i-define mo muna, ano ba yung S7, ano ba yung CMO? Kasi operations, medyo alam natin, yung intelligence, medyo alam natin, pero yung S7 kasi, yan yung puso ng isang yan yung community engager ng isang unit Ano mo muna kung anong S7? Anong roles ng S7 sa isang batalyon? yes po, sir. First, sir, kung I would just like to give a brief background sa SOS3 and S7 po, sir. So, kung sinasabi nila, sir, na ang intelligence, sir, is the mind of the unit, sir. And the operation is the parang mobility ng unit, sir. So, ang S7 naman or the CMO, sir, is actually siya yung very diverse yung work ng isang CMO po, sa part ng CMO po, sir, kasi siya yung parang support system sa lahat ng section sa isang unit po, sir. So, napakalaking tulong po, sir, ng CMO, sir. Napakalaking tulong ng mga CMO operators po, sir, to support yung campaign ng isang unit, sir. So, without the CMO, sir, I believe na parang naputulan na din ng paa yung isang unit, sir. Hindi siya mag-work properly. Kasi I believe na yung sa CMO, sir, is composed of yung tinatawag na 3 pillars, sir. The PsyOps, the civil affairs, and public affairs, sir. So, hindi lang nag-work na parang sinasabi lang pa-cute lang yung CMO po, sir. Pero actually, sir, napakaliting tulong po ng CMO sa isang unit. Kasi without CMO, sir, yung purposive natin na stakeholder engagement, purposive na monitoring or helping of the former rebels po, sir, or yung mga people's organizations, sir, and purposive na public affairs or public engagement po, sir. Hindi po mahirapan po yung unit sa pag-accomplish na kanyang mission, sir. Hindi, kasi napansin ko sa kaikot ko sa mga battalions kasi grabe yung kabisi kayo ngayon sa S7, di ba, na work. And sige nga, kwentuhan mo nga muna ko, ano yung mga activities ba normally ng isang S7, ng isang battalion? Yung example, ito. Kasi ang AOR nyo is Camiguin and Misamis Oriental, di ba? So medyo malaki-laki. Yes. And yun nga, ano yung mga normal na ginagawa? Para, of course, hopefully, ma-appreciate nila na ganito pala ka-busy ang ano. And I think, alam ko, busy kayo sa S7. Ano yung normal nyo na ginagawa? Yes po, sir. Honestly, yung pagiging S7 is sobrang busy po talaga siya, sir. Pero worth it, satisfying naman yung work ng isang S7 po, sir, kasi marami kang natutulungang tao, sir. Not just yung unit po, sir. Actually, mga communities or tao po, sir, ang natutulungan niya, sir. So, ikot lang tayo, sir, sa 3 pillars, sir. Yung sa isa na sinasabi, sir, and
PSYOPs or PSYOPs, sir, sa Civil Affairs and Public Affairs, sir. First of all, sir, sa Public Affairs, sir, ito yung pag-engage sa mga advertisement or kaya media, sir. During media press po, sir, or kaya mga peace dialogues, nakapaloob po siya sa Public Affairs po, sir. Yan yung pag-conduct ng mga youth awareness seminars or kaya yung mga loudspeaker operations po, sir, na malaking tulong talaga sa unit po, sir. And then yung civil affairs, sir, ito yung mga outreach programs na bridging the gaps from communities and to the LGUs po, sir. And yung PSYOPs naman po, sir, is yan nakapaloob po yung family ties approach na one of the best practice of our unit, sir, na talagang pinufokusan po namin yung mga family na mga active and rebels pa po ngayon, sir. So, Sige nga, puntahan nga natin na yon yung family approach. Kasi, yun nga, I can attest to that. Kasi halos lahat na na-interview ko na rebels, ang dulo, pamilya pa rin sila. Pamilya, mapa Abu Sayyaf, mapa BIFF, mapa NPA, mapa Dawla Islamiyah, lahat pamilya. So ikwento mo nga yung paano nyo in-approach paano nyo ginawa yung strategy nyo nga na the love letter strategy na effective. Yan. yes po, sir. Sa family ties approach po, sir, so based from the revelations of yung mga former rebels po, sir, sa mga old or kayo mga recently, sir. So, sa engage ko sa kanila po, sir, kung nakikipagkwentuhan po ako kasi sa mga former rebels, sir, kasi gusto ko malaman kung ano talaga yung mga reasons nila, bakit sila pumasok sa loob, sir, kung ano yung mga reasons, bakit sila nagtagal ng mga ganun, sir, and ano yung mga opinions nila, sir, with regards sa government po, sir. So, and they revealed, sir, na talagang yung malalapitan talaga nila, sir, is yung kanilang pamilya, sir. That's why we've come up sa concept na love letter approach po, sir. Kasi actually, may mga effort na din po kami, sir, na yung pagbisita sa mga families, na nilalapit na namin yung mga families sa LGUs po, sir, para sana kung sila yung way namin para makalinya sa mga active pa ngayon, sir. Kasi we believe talaga, sir, na babalik at babalikan sila ng mga active families nila po, sir. Family members nila, sir. So, Sige nga, yan mo nga, simulan mo nga yung isang success story na parang magkwento ka nga ng isang tao na napasurrender nyo using that approach, and paano nyo ginawa? yes po, sir. Yung pag-start na ng love letter approach namin, sir, last year po, sir, 2025. So, with sa dami-dami na ng mga approach or kaya concept namin sa S7 para lang makuha namin yung mga loob ng pamilya, sir. So, isa to yung sa love letter approach. First is, talagang sa love letter approach, sir, is nandun talaga sa loob yung isa-isang address sa individually po, sir, yung... Talagang ano yan, di ba? Hindi yan siya to yung whom it may concern. yes po, sir. Hindi siya yung parang buong grupo, sir. Bale, isang pamilya, sir, ay isang personality po, sir. Nandun talaga yung dear, yung full name niya, sir, and then yung alias niya, sir. Then, naka-state po dun, sir, na tutulungan siya ng government once na mag-surrender po siya peacefully, and then na huwag silang matakot, especially po sa mga kaso nila, kasi we believe na ang isa sa talagang kinakatakutan nila, sir, na mag-surrender is baka makulong po sila, sir. And then yung propaganda sa mga commanders na doon, napapatayin sila sa mga sundalo or kahit sino pa sa men in uniform po, sir. So,
naka-state po doon, sir, na talagang tutulungan sila and makaka-guarantee sila ng safety and security sa unit and not also sa unit po, sir, sa LGUs. So, So paano yung ginagawa niyo? Paano niyo pinapaabot? Paano yung system? bale, sir, yung system namin, sir, para ma-spread yung love letter, sir, is through families, through IP leaders, through mga LGUs po, sir, and then through leaflet droppings po, sir. So, sinasama namin yung letter approach para in case if ever na mabasa or mabasa ng nasa mga active files, magpaisip na sila, sir, na why not? Baka totoo tong letter na to. Pero yung ganon, anong normally reaction ng nila? Yung mga family members nila pag, di ba, of course, family members yan ng rebels eh. So, hindi mo alam kung sympathetic yan sa atin o sympathetic, of course, sa family member nila. Paano nyo inaano yung mismong family na nila? Paano nyo sila pinakausap din na tumulong sa 58 IB? Yes po, sir. Actually, sir, sa lahat ng mga families na na-engage ko po, sir, there are families talaga na medyo mahirap na i-approach, sir. Kasi, Kaya nga, ikwento mo nga yun. Kasi yan yung challenge mo dyan, yes di ba? po, sir. Pero I believe na yung, as a 7 talaga, sir, you need to have a pleasing personality. Talaga, pleasing person na. Yes, po, Kasi sir. talagang no? Kasi kung once na pagkakita pa lang sa'yo ng family, sir, na parang nakakatakot ka, sir, hindi na sila makiki-engage sa inyo, sir. And you need to be sincere sa mga sinasabi natin sa kanila, sir. Kasi yun nga yung pinakaayaw nila, sir, yung pangakong napapako, sir. Na puro pangako. Yes po, sir, kasi yun nga yung sa mga families nila, sir, na I believe na yun yung isa sa mga reasons nila bakit pumasok sa CPP, NPA, NDF, sir. Sa armed revolution, sir. Pero sige nga, kwento mo nga, ano yung mga challenges mo, yung gano'n, yung pag lumalapit ka na ba, di ba? Kasi, yung pleasing personality, pero hindi lahat ma-please din sa personality mo dahil ngayon nga, merong gano'n na hardcore na eh. Yes. So, anong ginagawa mo na And then, itinuturo natin to for the purpose na matutunan din to ng iba to use this setup, Yes, di ba? sir. When we approach yung mga family, sir, sometimes yung mga ibang family, sir, ayaw talaga makipag-usap po sa amin, sir. Umaalis sila sa kanilang bahay, sir, or kaya lumilipat ng mga bahay, sir, para hindi namin matuntun, sir, or kaya talagang sasabihan nila kami na ayaw nila makipag-usap, sir. Pero, of course, hindi man kailangan pa rin namin sila na makuha yung loob nila, sir. So, sometimes yung way namin, sir, is through LGUs po, sir. We use mga third party po, sir, para kasi yung ibang families talaga, sir, is takot pa rin sa sundalo, Sundalo. sir. Yes po, sir. So, paano yung LGU? Talagang lumalapit ka sa LGU and then paano? Paano Yes, nangyari? Sometimes, sir, we invite the LGU, sir, para pumunta sa bahay, sir, or kaya we invite the family to go sa LGU po, sir. Pinapakausap po namin mismo kay Mayor, sir. Para si Mayor, siya mismo ang magsalita sa family, sir. Mag-encourage sa family na kausapin yung mga active members pa po. And then, may napasurrender na kayo na ganyan, di ba? Love letter approach. Yes po, sir. Sige nga, ikwento mo nga yun. Yung, First na napasurrender namin sa love letter approach, sir, and through LGU po, sir, yung si alias Yama po, sir. Matagal na talaga Si Yama, yung Yama po. 35 years. Yes, Pinost 35 ko na yan, 35 years. Is one of the oldest former active rebels po, sir. Ano Sila pala yan, talaga sir? yung mga pinakaunang makaraan na tinatawag, sir. Okay 35 years na yan. Gaano ka, na yan? Kumbaga, na yan? Yung interview nga sa kanya, umingi siya ng paumanhin sa mga napatay niya. Isa doon, officer. So medyo matigas talaga tong Yes. tao na to. Sige nga. And based sa mga revelations ng mga ibang former rebels po, sir, is talagang respetado tong si Yama po sa taas, sir, kasi siya yung parang
advisor nila, sir. Kasi sa taas na din ng level ng experience niya, sir. So, and yung personality niya, sir, so siya talaga yung advisor ko. So, yung through LGU, sir, napakiusapan namin, sir, na kung pwede yung si Mayor ang communicate sa family para mapababa na tong si alias Yama, sir. Kasi we believe na yung mga old rebels po, sir, is talagang takot silang lumabas. Dahil lang doon sa ganun na propaganda. Yes po, sir. So paano yun? Sige, dahan-dahan ikwento mo nga yung Yama story kasi isa sa mga pride and joy nyo na accomplishment yan eh. Yes po, sir. 35 years ba naman 35. mapababa nyo? Yes. So, yung sa love letter approach po, sir, is bigyan namin si Mayor sa Kinugitan, sir, kung saan yung address po. Based sa profiling niya, sir, is Kinugitan po kasi yung address ni alias Yama, sir. So, doon namin pinagbibigay yung mga love letters, sir, sa families po nila, sir. Naka-state doon yung mga anong pwedeng may tulong sa kanya, sir. Yung mga services na pwedeng makuha niya, sir, once na mag-surrender po, sir. And also, translated na po siya sa Bisaya or Higaonon, sir. Kasi we believe na hindi naman lahat nakakaintindi sa Tagalog or kaya English po, sir. So, we conceptualize again na yung talagang maintindihan po ng mga active pa, yung anong nakasulat talaga sa love letter namin. Pero nabasa kaya ni Yama yung inyong ano? Si Yama, nakapatay yan ng officer eh. Kinonfess nga niya sa ano niya. And Yes, sir. mabigat talaga siya. Napakabigat na personality. Nabilib ako sa love letter approach na pababa nyo eh. So, nabasa kaya niya yung letter? Yes po, sir. Based sa family, sir, pinaintindi po ng family sa kanila, sir. And then, malaking tulong kasi yung sa love letter, sir, kasi meron silang parang pang-hard copy na mapanghawakan, sir, na ito yung binigay nyo sa amin. So, parang, ito yung paniniwalaan ko, sir. Pagkakatiwalaan ko kayo, sir, kasi nagbigay kayo ng letter sa amin. Ganon. Yes po, sir. Actually, nung pag-surrender po ni Yama, sir, is may mga negotiations po kami. Hindi siya basta-basta lumabas, sir, kasi siguro takot talaga siya, sir. So, may mga negotiations pa kami sa family, sir, before talaga siya lumabas, sir. Sige nga, ikwento mo yung negotiation sa family. Ano naman to? And, ano natin ng kaunti, yung mga secret. Pero normally kasi medyo mabigat talaga ang negotiation because it's all about getting the trust kasi ng ano eh. Sige, ikwento. Bale, through our MCSST, sir, yung mobile community support team, sir, na deployed in the area, sir, when they had the information na nagbaba na po, sir, na nasa family na to si Yama, sir. Nag-set up kami ng date para kunin sana siya, sir. However, nung kinausap namin yung sa family, sir, parang hindi pa sila as in convinced na ilabas yung father nila, sir, kasi natatakot din sila, sir. So, upon thorough communication, sir, sa family, sir, through LGU din po, sir, para may mapagkatiwalaan talaga, sir. So, a few hours, binalikan ng family yung si Yama po sa kanilang bahay, sir. And then, doon na, sinurrender na po sa amin. Oo nga, kasi yung video nyo, lumuluhod pa siya eh. No? Yes, po. Na ano yun, joy talaga niya na nakababa na rin siya. Yes po, Na- sir. Based from him, sir, talagang matanda na din po siya, sir. So, nakakapagod na din po sa taas, sir. And yung konti-konting pagbaba ng mga kasamahan niya na din, sir. So, gusto niya din talagang makasama yung family po, sir. And how, yan isa sa mga, hindi, marami-rami kang accomplishment pero hindi pwedeng ikwento lahat. Pero yung accomplishment mo nang yon na 35 years na NPA, napababa mo through yung love letter approach. Anong joy mo na ganun? Na you did that?
Yes, I mean, sir. hindi lang naman ikaw, pero mainly ikaw kasi. Yes, sir. Ano nang joy mo nun? O pride din, amista ko, ito, nagawa ko to, na, mahirap yun eh. Mahirap kasi ang next na tatanong ko eh, paano mo ginamit yung pagiging female officer mo to gain the trust kasi rin ng family eh. Medyo iba kasi yan eh, na kumbaga sa mga lalaki kasi kuminsan, siyempre medyo may pagka-hardcore kuminsan yung ano eh. Pero ikaw kasi, nagawa mo yun, I guess, by using yung the feminine approach din. Kasi ang kausap mo yung asawa eh, di ba? Yan, paano mo ginawa? Well, sir, I believe na if you really dedicate yourself to work, kung may dedication talaga sa work, sir, kung may sincerity, sir, may passion sa work, sir, talagang ma-accomplish mo kung ano yung mga maibigay sa inyong mga tasks, sir. And as a seven, sir, is talagang, as I have said, sir, na talagang you need to have a pleasing personality para ma-accomplish yung mga tasks na as a seven po, sir. Pleasing hindi yung katulad ko na, hindi. Antagonistic kasi yung iba eh, di ba? Yung para away yung hanap eh. Sa inyo kasi hindi, no? Hindi pwede, no? Sa S7 talagang ano siya. Yes, sir. And as a female officer, sir, sa pagiging S7, sir, is syempre CMO operator, you need to go into the community, sir. So, talagang mga liblib na lugar, sir, pinupuntahan talaga namin, sir, para makuha yung loob ng community, sir. Sabi nga nila, sir, walang mahirap at malayong daan sa puso ng sundalo. Ganun ba? Now, na-fulfill mo ba yung dream to serve din? Di ba pinili mo yung army na may more opportunities ka to, ano, di ba, to be of service. Ngayon na nandito sa 58, nagagawa mo ba yun? Yes, sir. I believe na initially na-fulfilled and satisfied ako sa work na naipagkaloob sa akin, sir, and sa pagiging isang member sa Philippine Army, sir. And I believe na mas madami pa akong may tutulong, sir, sa organization natin, sir, sa communities, to the Filipino people, sir, as a female officer din po, sir. Sige, mag-thank you nga tayo. I mean, you've been a PMA cadet, yung education mo is free, because of the taxes of our people. Now, sabihin mo nga na, ano, nagano rin tayo ako rin, gano'n, di ba? Nagano rin tayo nagte-thank you na naging scholar din tayo ng bayan. Yes, as a scholar ng bayan, sir, so I'm really thankful na naging isang kadeto ako, sir, and a member of the Philippine Military Academy, sir, and I dedicate my life and work, sir, sa kung anong meron ako ngayon, sir. So, talagang dedicate ko sa Filipino people, sir. Kasi yun naman talaga yung sinumpaan natin, sir, from entering academy, sir, up until this day po. Maraming salamat, Madam.